Itinapon ako ng sarili kong ama sa kalsada sa mismong gabi ng aking kaarawan. Habang masayang nagpapakasa ang aking ama at ang kanyang bagong asawa sa loob ng mainit naming bahay, ako ay nakaluhod sa basang putik sa gitna ng hagupit ng bagyo. Mas mahalaga ang anak ko kaysa sayo, kaya lumayas ka, ang sigaw ng aking madrasta bago nilimas ang huling pera sa bulsa ko. Ngunit hindi nila alam pagkalipas ng 14 na taon, ang itinapon nilang basahan ay babalik bilang may-ari ng buong imperyo ng mga Villarreal. Tapos, na ang panahon ng aking pagtitimpi. Oras na para sila naman ang lumuhod sa aking harap. Paano kaya sila gagapang sa putik kapag nalaman nilang ang anak na itinapon nila sa dilim ang tanging may hawak ng kanilang buhay? Nakaluhod ako sa basang lupa ng aming bakuran habang ang malakas na ulan ay walang awang pumapalo sa aking balat. Hawak ng nanginginig kang mga daliri ang isang manipis na itim na plastic bag kung saan nakasilid ang 3 pares ng aking lumang damit. 3 buwan kong pinapaguran sa tahiyang pambahay ang 500 piso na nasa loob ng aking bulsa. Ngunit bago pa man ako makahakbang, palabas ng pinto, pilit yon kinuha ng sarili kong ama. Sa mismong gabi ng aking 18 kaarawan, itinapon ako ng sarili kong dugo at laman sa gitna ng dilim na parang isang basahan. Hindi ako makahinga. Ang lalamunan ko ay parang pinipiga ng isang napakabigat na bato, ngunit walang ni isang patak ng luha ang lumalabas sa aking mga mata. Nanigas ang buo kong katawan habang nakatitig sa nakapinid na pintuan ng aming tahanan sa Batangas. Sa kabila ng salamin ng bintana, kita-kita ko ang maliwanag at mainit na ilaw sa loob ng kusina. Naroon ang aking ama na si Renato, nakatayo sa likod ng kanyang bagong asawa na si Lourdes. Nakangiti si Lourdes habang inilalagay sa kanyang pitaka ang huling perang pinagpuyatan ko gabi-gabi. Para rin naman sa pamilya ito, Mireya. Ang mga salitang yun ni Lourdes, bago niya ako pilit na itinulak palabas, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga, sa gitna ng hagupit ng hangin. May pinag-aaralan ng kapatid mong si Alden sa koleyo. Ikaw ano ba ang mararating mo? Babae ka lang? Sanay ka namang magtiis kaya wag kang makasarili? Ang mas masakit ay ang katahimikan ng aking ama. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang bagong asawa, nakayuko lamang si Renato. Nang magtagpo ang aming mga mata bago niya tuluyang isara ang pinto, wala akong nakitang kahit anong awa sa kanyang mukha. Ang nakita ko lang ay ang takot ng isang lalaking duwag, isang ama, mas piniling itapon ang sarili niyang anak para lamang paligayahin ang babaeng, kakausap lang sa kanyang buhay 2 taon ang nakalilipas. Mula nang pumanaw ang aking ina, ako ang nag-alaga sa bahay na iyon. Ako ang nagluto, ako ang naglabada, at ako ang nagtiis sa bawat utos at lait. Ngunit sa huli, ako pa rin ang nawala ng karapatang tumira sa ilalim ng sarili naming bubong. Hindi ako nakiusap. Hindi ako lumuhod sa harap ni Lourdes at hindi ako nagmakaawa kay Papa. Kahit ramdam ko ang pagkasira ng bawat piraso ng aking puso, itinayo ko ang aking sarili gamit ang natitirang lakas ng aking mga binti. Manginig man ang aking mga tuhod sa lamig at pagod, mas pinili kong tumayo ng matuwid. Ang dignidad ko ang tanging bagay na hindi nila kayang kunin sa akin at hindi ko yon ibababa sa harap ng mga taong nagkanulo sa akin. Isang malakas na kulog ang gumimbal sa buong kapaligiran dahilan upang magsimulang yumugyog ang mga puno sa tabi ng kalsada. Tumingin ako sa nakasarang pinto sa huling pagkakataon. Walang ilaw na bumukas para sa akin. Walang pinto na muling bumukas. Tinanggal nila ang natitirang pag-asa sa aking dibdib. Dala ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa, gumawa ako ng isang desisyong magbabago sa aking buong buhay. Sa halip na maghanap ng masisilungan sa aming mga kapitbahay at ipahiya ang aming pamilya, naglakad ako ng walang lingon-lingon patungo sa highway. Ang basang semento ay malamig sa aking mga talampakan dahil sa mabilis kong paglakad sa gitna ng dilim. Wala akong pera, wala akong tirahan, at wala akong siguradong pupuntahan, ngunit alam kong hindi na ako pwedeng bumalik sa bahay na iyon kailanman. Nang makarating ako sa kanto ng pambansang kalsada, isang lumang bus patungong Maynila, ang huminto sa aking harap upang magbaba ng huling pasahero. Ang usok ng tambutsyo nito ay humahalo sa amoy ng basang lupa.
Ang konduktor ay sumigaw ng destinasyon habang nakatayo sa hagdan ng bus. Maynila, Maynila, huling biyahe na ito sa gabi. Lumapit ako sa konduktor. Ang kamay ko ay nanginginig ng husto habang hawak ang itim na plastic bag. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, nakikita ang aking basang-basang damit at ang kawalan ng kahit anong bagahe. Miss, sasakay ka ba? Sakay, naaalis na kami. Mabilis na sabi ng konduktor habang nakatingin sa kanyang orasan. Nang ilagay ko ang aking kamay sa bulsa, naramdaman ko ang isang maliit na bilog na bagay. Ito ang lumang pilak na singsing ng aking pumanaw na ina ang tanging alaala na naiwan niya sa akin bago siya mawala. Wala na akong ibang ari-arian. Wala akong perang maipambabayad sa pamasahe. Dala ng desperasyon at ng kagustuhang makalayo sa impyernong aking pinanggalingan, hinubad ko ang singsing mula sa aking daliri at inabot ito sa konduktor. Manong, wala po akong pera. Ang boses ko ay basag, ngunit pilit na matatag. Ito lang po ang meron ako. Ibebenta ko po ito pagdating sa Maynila. Ipapangako ko po sa inyo na babayaran ko ang pamasahe ko kapag nakababa tayo. Pakiusap po, isakay ninyo lang ako. Nag-atubili ang konduktor. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa maliit na pilak na sing-sing na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bus at muling tumingin sa malakas na ulang bumubuhos sa aking likod. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata, isang anyo ng taong wala nang natitirang takot dahil nawala na sa kanya ang lahat. Sige na, pumasok ka na sa dulo. Usal ng konduktor habang ibinabalik sa aking palad ang singsing ng aking ina. Itabi mo dyan ang singsing mo. Huwag mong ipamimigay yan. Umakyat ako sa bus habang ang mga gulong nito ay nagpasimulang umikot sa basang kalsada. Umupo ako sa pinakadulong upuan sa tabi ng bintana. Habang ang bus ay mabilis na lumalayo sa bayan ng Batangas, tumingin ako sa dilim ng gabi sa labas. Ang bawat kilometreng nilalayo ng sasakyan ay isang hakbang patungo sa isang mundong hindi ko kilala. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa malaking lungsod ng Maynila nang walang pera at walang kilala. Hindi ko alam kung saan ako matutulog bukas ng umaga. Ngunit habang nakahawak ako sa maliit na singsing ng aking ina sa loob ng aking basang bulsa, isang tahimik na pangako ang nabuo sa aking puso. Maaring itinapon ako ng aking ama ngayong gabi. Ngunit, sisiguraduhin kong sa susunod na magkuwebang muli ang aming mga daan. Hindi na ako ang kapuspalad na babaeng nakaluhod sa putik. Nakarating ang bus sa terminal sa Cubao bago pa man sumikat ang araw. Malamig ang hangin ng madaling araw sa Maynila at ang usok ng mga pampas, aherang jeep ay humahalos sa maingay na paligid ng lungsod. Hawak ang parehong manipis na itim na plastic bag na bitbit ko mula sa Batangas, lumakad ako sa gilid ng bangketa, nang walang kasiguraduhan kung saan dadalhin ng aking mga paa. Sa tulong ng isang lumang kakilala ng aking pumanaw na ina na si Aling Nena, nakahanap ako ng pansamantalang masisilungan sa isang maliit na silid sa Tondo. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng manatili roon nang matagal nang walang trabaho. Mireya, may isang pamilya na naghahanap ng stay-in caregiver, ang sabi sa akin ni Aling Nena habang naghahanda siya ng almusal kinabukasan. May kaya ang pamilya, ngunit walang tumatagal na katulon o caregiver sa bahay na yon. Ang matandang may-ari na si Doña Celestina Villarreal ay kilalang napakasungit at napakahirap pakisamahan. 3 caregiver na ang umalis na yung buwan dahil sa matalas niyang dila. Tumingin ako sa aking mga kamay na may mga marka ng pagtatrabaho. Kailangan ko po ng trabaho, Aling Nena. Hindi po ako natatakot sa matalas na dila o sa mahirap na gawain. Mas natatakot po ako sa gutom at sa kawalan ng dignidad. Pagkalipas ng 2 araw, tumayo ako sa harap ng napakalaking pintuang bakal ng mansyon ng pamilya Villarreal sa San Lorenzo Village. Ang matataas na pader na gawa sa puting bato at ang matataas na puno ng pine sa bakuran ay nagbibigay ng pormal at malamig na kapaligiran. Parang isang kastilyo na nakahiwalay sa buong mundo kung saan ang katahimikan ay nakakabingi. Nang pumasok ako sa loob ng mansyon, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango na nakahalo sa amoy ng gamot at disinfectant. Sa gitna ng malaking salas,
na may napakataas na kisame nakaupo sa isang silya si Doña Celestina Villarreal. May edad na siya, nakasuot ng eleganteng terno na kulay itim, at may hawak na hawakan ng tungkod na gawa sa pilak. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, at napakasakit makatitig na tila kaya niyang basahin ang pinakamalalim na lihim ng sinumang tumingin sa kanya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa habang hawak ko ang aking maliit na bag. "Ikaw ba ang bagong ipinadala sa akin?" Ang boses ni Doña Celestina ay malamig at walang anumang init ng pagtanggap. "Mukha kang batang walang karanasan. Ilang araw ka kaya tatagal dito? 1 araw? 2 araw?" Hindi ako yumuko, at hindi rin ako nagpakita ng takot. Diretso ko siyang tiningnan sa kanyang mga mata habang pinapanatili ang paggalang sa aking boses. "Ako po si Mireya Alonzo. Nandito po ako para magtrabaho ng tapat at alagaan kayo, Doña Celestina. Hindi po ako nandito para sumuko sa unang araw." Isang mabilis na nisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda bago pinalitan ng muling matigas na ekspresyon. "Walang puwang ang awa sa sarili sa bahay na ito, Mireya. Hindi ako nagbabayad ng sweldo para sa iyong mga luha o reklamo. Kapag sinabi kong gawin mo, gagawin mo. Kapag nagkamali ka, kahit minsan lang, makakabalik ka sa kung saan ka nanggaling. Malinaw ba?" "Malinaw po," sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Simula sa araw na iyon, naging marahas ang aking buhay sa loob ng mansyon. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pasensya at lakas ng loob. Si Doña Celestina ay napakasilang matanda. Gusto niya na ang kanyang gamot ay ibinibigay sa eksaktong oras, ang kanyang pagkain ay may tamang timpla, at ang kanyang silid ay walang kahit isang butil ng alikabok. Sa bawat maliit na pagkakamali ng ibang katulong sigaw at matitinding salita ang kanyang ibinabato. Ngunit hindi ako nagreklamo. Tinigasan ko ang aking kalooban. Kapag galit ang matanda at nagpapakawala ng masasakit na salita, nananatili akong tahimik at ginagawa ang aking tungkulin ng may buong husay. Sinisiguro kong malinis ang kanyang silid, maayos ang kanyang mga damit at ligtas ang kanyang mga gamot. Sa bawat gabi na napapagod ang aking katawan, inaalala ko ang gabi nung itinapon ako ng aking ama sa Batangas. Ang sakit na yon ang naging baluti ko laban sa kahit anong sungit ng mundo. Pagkalilipas ng 2 linggo, pumasok ako sa malaking silid tulugan ni Doña Celestina upang ihanda ang kanyang gatas bago siya matulog. Ang matanda ay nakapikit sa kanyang kama, tila nakatutulog na ng mahimbing dahil sa kanyang iniinom na gamot. Habang inilalapag ko ang baso ng gatas sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, napansin ng aking mga mata ang isang bagay na nakalagay sa ibabaw ng dressing table. Isang makapal na kulay kape na sobre ang nakabukas ng bahagya. Mula sa loob nito, malinaw na makikita ang mga banda ng libo-libong piso na bagong-bago at tila hindi pa nababawasan. Sa tabi ng sobre ay may nakakalating mamahaling kwintas na gawa sa diamante at ginto, na tila kinalimutan lamang iwanan doon. Nanlamig ang aking mga kamay. Walang taong mag-iiwan ng ganong kalaking halaga ng pera at mamahaling alahas sa isang lugar na madaling makita at makuha ng sinuman. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa sobre upang isara ito at itabi sa ligtas na lugar para hindi mawala. Ngunit bago pa man dumampi ang aking mga daliri sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Tumingin ako sa malaking salamin sa harap ng dressing table. Doon sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, nakita ko na ang mga mata ni Doña Celestina ay nakabukas ng bahagya. Hindi siya natutulog. Nakatitig siya sa akin sa pamamagitan ng salamin, bawat galaw ng aking kamay at bawat ekspresyon sa aking mukha ay pinagmamasdan niya. Nang may matalas at walang awang pagsusuri, nare-realize ko agad sa sandaling yon, hindi ito isang kapabayaan. Ito ay isang bitag. Isang pagsubok na idinisa niyo upang hulihin ang aking tunay na pagkatao. Hindi ko pinakita ang aking kaba sa kabila ng matalas na titig ni Doña Celestina sa salamin. Sa halip na hawakan ang pera o ang mga alahas, dahan-dahan kong kinuha ang makapal na kulay kape na sobre, gamit ang 2 kong kamay isinarado ang bukana nito at dinala patungo sa tabi ng kanyang kama.
Inilapag ko ito ng maayos sa ibabaw ng maliit na mesa, kung saan madali niya maaabot pagising niya. Doña Celestina? Ang mahina at magalang kong sabi habang nakatayo sa gilid ng kanyang higaan. Iniwan niyo pong bukas ang sobre ng pera sa dressing table. Nilagay ko na po rito sa tabi ninyo para hindi po mahulog o makalimutan. Hindi gumalaw ang matanda. Nanatili siyang nakapikit na tila. Natutulog pa rin ng mahimbing, ngunit nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang paghinga. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi noon gabing yon. Kinabukasan, ang sobre at ang mga alahas ay wala na doon at hindi na muling nag-iwan si Doña Celestina ng kahit anong mahahalagang bagay sa kung saan-saan. Iyon ang unang pagsubok na aking nalampasan, ngunit alam kong simula pa lamang yun ang isang mahabang laban. Tila bumalik ang aking gunita sa bawat taon na lumipas sa loob ng malaking mansyon na ito. 10 taon. 12 taon. Hanggang sa umabot na sa 14 na taon ang aking pananatili sa tabi ni Doña Celestina. Mula sa isang batang babae na walang muwang mula sa Batangas, naging isang ganap na matatag na babae ako sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang kanyang dating malamig at matigas na pakikitong-o ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik na tiwala. Hindi niya ako tinuring na anak, ngunit alam kong ako lamang ang tanging tao na pinapayagan niyang humawak sa kanyang mga personal na gamot at mga mahahalagang papeles. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang ingay ng marang, yang sasakyan na pumasok sa bakuran ng mansyon. Dumating ang mga apo at pamangkin ni Doña Celestina na sina Hector at Sofia. Bihira silang pumunta rito maliban na lamang kung may hihilingin silang pera o kung may kailangan silang pirmahan para sa kanilang mga marangyang negosyo. Pumasok si Sofia sa salas habang nakasuot ng mamahaling damit at may dalang imported na bag. Nang makita niya ako na nagpupunas ng mga muebles isang mapang-aping ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ayan na naman ang paboritong aso ni Lola. Ang pabulong, ngunit sadyang pinarinig na sabi ni Sofia sa kanyang kapatid na si Hector. 14 na taon na rito, parang pamilya kong umasta. Caregiver ka lang, Mireya. Huwag mong isipin na dahil pinagkakatiwalaan ka sa mga gamot ay may bahagi ka na sa mansyong ito. Hindi ko sila pinansin. Lagpatuloy ako sa aking ginagawa nang may tuwid na likod. Magandang hapon po, Ma'am Sofia, Sir Hector. Inihahanda ko lang po ang hapon at sa ni Doña Celestina. Huwag mo kaming mamam. At Sir Plastic ka lang din naman. Ang bulyaw ni Hector habang nauupo sa sofa. Nandito kami para kausapin si Lola tungkol sa pondo ng kumpanya. Umalis ka nga sa harap namin, nakakasira ka ng araw. Umalis ako nang walang ingay at pumunta sa kusina upang ihanda ang tsa. Habang hinihintay ko ang kumukulong tubig, pumasok si Sofia sa kusina sa pagdadahilan na kukuha siya ng yelo. Ngunit nakita ko sa refleksyon ng refrigerator ang kanyang mabilis na paglapit sa tray kung saan nakalagay ang mga baso at gamot ni Doña Celestina. May kinuha siyang isang maliit na butel mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagpatak ng ilang piraso ng tabletang pampatulog na may mataas na dosis sa loob ng tasa ng tsaa na inihahanda ko para sa matanda. Ang gamot na yon ay lubang mapanganib para sa mahinang puso ni Doña Celestina. Anong ginagawa niyo dyan, Ma'am Sofia? Ang tanong ko habang mabilis na humarap sa kanya. Nagulat si Sofia, ngunit agad niyang ibinalik ang butel sa kanyang bulsa at nagkunwaring galit. Wala, inaayos ko lang ang tray dahil napakatagal mong kumilos. Napakabagal mo talagang magsilbi. Mabilis siyang lumabas ng kusina na may kasamang malalakas na hakbang. Lumapit ako sa tray at tiningnan ang tasa ng tsa. May maliit na puting latak na hindi pa natutunaw sa ilalim ng tasa. Kung ipapainom ko ito kay Doña Celestina, maaaring huminto ang kanyang puso sa gitna ng gabi. At dahil ako ang nag-alaga at nagganda ng tsa, ako ang mambabintang na pumatay sa kanya. Kinuha ko ang tasa upang itapon ng tsaa. Ngunit bago ko pa man ito magawa, pumasok si Hector sa kusina kasama si Doña Celestina na nakaupo sa kanyang wheelchair. Lola, tingnan mo! Ang malakas na sigaw ni Sofia na biglang sumulpot mula sa likod ng wheelchair. Nakita ko si Mireya na may inilalagay na kung ano sa tsaa mo. Noon pumasok ako kanina, nagmamadali siyang itago ang isang paket ng gamot.
Gusto kanyang lasunin para makuha ang mga alahas mo? Tumingin sa akin si Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang mabasang emosyon habang si Sofia at Hector ay nakangiti ng palihim, tila sigurado na sa kanilang tagumpay na mapalayas ako sa gabi ring ito. Tinitigan ako ni Doña Celestina habang ang magkapatid na sina Sofia at Hector ay patuloy sa kanilang maiingay na akusasyon. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ako nanginginig at hindi ako umiyak tulad ng inaasahan nila. Sa 14 na taon ko, sa mansyong ito, natutunan ko na ang katotohanan ay hindi ipinagtatanggol sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng malinis na konsensya. Mireya, ano ang masasabi mo sa paratang ng aking apo? Ang tanong ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na tila isang hukom sa korte. Humarap ako sa kanya nang may tuwid na tayo. Doña Celestina, kilala niyo po ako, 14 na taon ko na kayong pinagsisilbihan at bawat gamot na ibinibigay ko sa inyo ay nakasulat sa aking talaan. Kung nais ko kayong saktan, hindi ko po hihintayin na lumipas ang 14 na taon. Tumawa ng mapang-api si Sofia. Lola, huwag kang maniwala sa kanya, sinungaling siya, nakita. Kumismo ang kanyang kamay na may inilalagay sa tsaa mo. Natatakot nang siyang mademanda, kaya siya nagkakaila ngayon. Tumingin ako kay Sofia ng diretsyo. Ma'am Sofia, baka po nakakalimutan ninyo na bago pinalitan ng mga kagamitan sa kusina nung nakaraang buwan, nagpalagay si Doña Celestina ng isang maliit na security camera sa sulok ng kisame na nakatutok mismo sa kitchen counter. Ang monitor po nito ay nasa tabi ng kama ni Doña Celestina sa kanyang tablet. Napaatras si Sofia nang marinig ang aking sinabi. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa sulok ng kisame kung saan naroon ang maliit na pulang ilaw ng camera. Mukhang sa sobrang pagmamadali niyang gumawa ng patibong para sa akin, nakalimutan niyang ang mansyong ito ay puno ng mga mata ng lihim na proteksyon ng matanda. Lola, hindi nagkakamali siya. Ang nauutal na sabi ni Sofia habang humahawak sa braso ni Doña Celestina. Manahimik ka, Sofia, ang mariing utos ni Doña Celestina na nagpatahimik sa buong kusina. Inilabas ng matanda ang kanyang tablet mula sa gilid ng wheelchair. Pagkalipas ng ilang minutong pagpindot, napanood namin ang malinaw na video kung saan kitang-kita ang mabilis na paghulog ni Sofia ng mga tabletang pampatulog sa aking inihahandang saa habang ako ay nakatalikod at kumukuha ng yelo. Ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat. Tumingin si Doña Celestina sa kanyang mga apo nang may malalim na pagkabigo at matinding galit. Ang kanyang sariling dugo at laman ay handa siyang kitlan ng buhay para lamang sa mabilis na pagkuha ng kanyang mga ari-arian. Ito ba ang itinuturo ng mga magulang ninyo sa inyo? Ang mahinang boses ni Doña Celestina ay tila may kasamang talim. Gusto niyo ba ako mamatay ng maaga para makuha ninyo ang mansyong ito, lumayas kayo sa harap ko? Wag na wag ko kayong makikita sa bahay na ito kailanman. Lola, pakiusap, nagkakamali ka lang po. Ang pagmamakaawa ni Hector habang sinusubukang lumapit. Lumayas kayo bago ko tawagin ng mga pulis para ipakulong kayo sa tangkang pagpatay sa akin. Ang sigaw ng matanda na nagpayugyog sa buong silid. Dahil sa takot na mademanda at masira ang kanilang pangalan sa lipunan, nagmamadaling umalis sina Sofia at Hector habang nagmumura ng pabulong. Nang mawala ang dalawa, biglang napahawak si Doña Celestina sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw dahil sa matinding stress at galit. Agad akong lumapit sa kanya, kinuha ang kanyang totoong gamot sa puso at tinulungan siyang uminom ng malinis na tubig. Dinala ko siya pabalik sa kanyang silid at inayos ang kanyang higaan hanggang sa kumalma ang kanyang paghinga. Habang inaayos ko ang kumot sa kanyang katawan, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang malamig na palad ay may kakaibang init ng pasasalamat. Mireya, ang mahina niyang sabi habang nakatitig sa akin. 14 na taon mong tiniis ang aking ugali. Alam ko ang bawat pagsubok na ibinigay ko sa'yo at alam ko rin ang bawat paninirang puri na ibinato sa'yo ng aking mga kamag-anak. Ngunit nanatili ka pa rin sa tabi ko. Tungkulin ko po ito, Doña Celestina, ang sagot ko ng may ngiti.
Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon ng walang gustong tumulong sa akin. Tawagan mo si Attorney Gabriel Fernandez. Ang utos niya sa akin habang seryoso ang kanyang muka. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito sa mansyon ngayon din. May kailangan kaming tapusin na napakahalagang bagay. Kahit hating gabi na tinawagan ko ang abogado, pagkalipas ng 1 oras, dumating si Attorney Gabriel na may dalang isang makapal na dokumento. Pumasok siya sa silid ni Doña Celestina habang ako naman ay naiwan sa labas ng pinto upang magbantay. Narinig ko ang mahina nilang pag-uusap sa loob, kasunod ng tunog ng pluma na sumusulat sa papel. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Attorney Gabriel at tumingin sa akin ng may kakaibang ngiti. Tumingin sa akin si Doña Celestina mula sa kanyang higaan at sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan sa aking buong buhay. Mireya, simula na yung gabi ang buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang bawat patak ng pawis at bawat sakripisyo mo ay may katapat na hustisya. Ang mga salitang yon ni Doña Celestina ay nanatili sa aking isipan sa mga sumunod na linggo. Ang takbo ng panahon sa loob ng mansyon ay naging mas mabagal at ang dating maingay at abalang bahay ay napalitan ng isang malungkot at tahimik na kapaligiran. Unti-unting nanghina ang katawan ng matanda. Hindi na niya kayang tumayo mula sa kanyang kama at ang kanyang dating matalas na boses ay naging mahina at halos pabulong na lamang. Sa kabila ng kanyang panghihina, hindi ko siya iniwan. Ako ang nagpupunas ng kanyang mukha, nagpapakain ng kanyang lugaw, at nagbabasa ng kanyang mga paboritong libro sa tabi ng kanyang higaan. Isang hapon, habang sinusuklayan ko ang kanyang mapuputing buhok, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at pinatitigil ako sa aking ginagawa. Mireya. Ang mahina niyang tanong, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Bakit ka nanatili sa tabi ko? Maraming beses kitang sinigawan, pinahirapan sa mga utos at sinubun sa pera. Bakit hindi mo ako iniwan tulad ng ginawa ng iba? Inilapag ko ang suklay at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Nung 18 taong gulang po ako, itinapon ako ng sarili kong ama sa kalsada sa gitna ng bago dahil lamang sa pera. Sa gabing yon natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo. Kayo po, Doña Celestina, kahit mahigpit at masungit kayo sa akin, binigyan ninyo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang aking sarili ng may danggal. Tinuruan ninyo akong maging matatag sa harap ng mga taong gustong umapak sa akin. Kayo po ang nagbigay sa akin ng tunay na tahanan. Isang maliit na luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Doña Celestina. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 14 na taon na nakita ko siyang umiyak. Numiti siya ng napakagaan, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagtanggap na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Salamat, Mireya. Ang pabulong niyang sabi bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata upang matulog. Noon gabing iyon habang nakaupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama, napansin ko ang biglang pagbabago ng takbo ng makina na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Ang mahabang guhit sa screen ay naging patuloy at diretso at ang nakakabihing katahimikan ay sumakop sa buong silid. Wala na ang mahinang pag-inga ni Doña Celestina. Ang kanyang dibdib ay hindi na gumagalaw. Pumayapa na ang matanda. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay at doon ko hinaya ang pumatak ang aking mga luha ng tahimik sa unang pagkakataon. Nawalan ako ng isang amo, ngunit higit sa lahat, nawalan ako ng nag-iisang tao na naging proteksyon ko sa mundong ito. Ngunit ang aking pagdadalamhati ay hindi nagtagal. Pagkalipas lamang ng ilang oras, bago pa man dumating ang mga tauhan ng punerarya, narinig ko ang malalakas na hakbang ng mga sapatos na nagmumula sa labas ng pasilyo. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid-tulugan. Pumasok sina Hector at Sofia kasama ang kanilang sariling abogado. Wala akong nakitang kahit anong lungkot sa kanilang mga muka. Sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman at excitement. Initulak ako ng malakas ni Hector sa tabi upang maabot ang katawan ng yumaong matanda. Umalis ka nga dyan, Mireya. Huwag mo kaming harangan.
Mabilis na binuksan ni Sofia ang mga drawer at tinanggal ang gintong kwintas na may susi na nakasabit sa leeg ni Doña Celestina. Nandito na ang susi ng vault! Ang sigaw ni Sofia habang itinataas ang gintong susi ng may galak. Ngayon, Mireya, wala ka ng karapatang manatili sa mansyong ito kahit isang minuto. Alisin mo ang marumi mong katawan sa harap namin dahil kami na ang may-ari ng lahat ng ito. Hawak ni Sofia ang gintong susi habang itinutulak ako palabas ng silid. Tiningnan ko ang katawan ni Doña Celestina sa huling pagkakataon bago isara ng kanyang mga kamag-anak ang pinto. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa pasilyo. Ngunit mas malamig ang puso ng mga taong narito ngayon. Wala man lang ni isang patak ng luha para sa matandang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng pagbubukas ng mga drawer at ang tawanan ni Hector at Sofia habang naghahati sa mga alahas. Mabilis na lumipas ang 3 araw ng lamay. Sa kabila ng mga sutil na tingin at pagtrato sa akin ng mga kamag-anak ni Doña Celestina bilang isang mababang katulong, nanatili ako sa tabi ng kanyang kabaong. Ako ang nag-ayos ng mga bulaklak nag-asika, sa mga bisita, at nagbantay sa kanyang huling hantungan. Nang mailibing na si Doña Celestina sa sementero, hindi na nakapaghintay si Sofia kahit isang oras. Pagkabalik namin sa mansyon, hinarang ako ni Sofia sa may hagdanan. Sa tabi niya ay nakatayo ang 2 security guard ng village na kanilang binayaran upang paalisin ako. Itapon niyo ang mga gamit ng babaeng yan sa labas, ang utos ni Sofia sa mga katulon habang itinuturo ang aking maliit na silid. Hindi nagtagal lumabas ang isang katulon na hawak ang aking lumang bag at ang parehong itim na plastic bag na dala ko. 14 na taon na ang nakalilipas. Itinatapon nila ang aking mga gamit sa sementadong daanan ng bakuran kung saan nagsimula ng pumatak ang mahinang ulan. Nabasa ang aking ilang pirasong damit at ang aking mga lumang tsinelas ay gumulong sa putikan. Ayan bagay ka sa labas ng mansyong ito, Mireya. Ay nakangiting sabi ni Sofia habang nakapamewang. Sana ay naisip mo na ang 14 na taon mo rito ay walang saysay. Nagpakapagod ka sa pag-aalaga sa matandang yon, pero sa huli basahan ka pa ring itinapon sa kalsada. Nayon lumayas ka bago ko ipakulong sa mga guard na ito dahil sa trespassing. Tumingin ako sa aking mga gamit na nakalat sa basang semento. Dahan-dahan akong lumakad pababa ng hagdan, lumuhod sa gitna ng ambon at isa-isang pinulot ang aking mga damit. Pinunasan ko ang putik sa aking lumang bag nang may dahan-dahang galaw. Walang luha sa aking mga mata, walang galit sa aking boses. Tumayo ako ng matuwid at tiningnan si Sofia ng napakalamig, isang tingin na nagpatigil sa kanyang tawa. Tapos na ang tungkulin ko kay Doña Celestina, Ma'am Sofia? Ang mahinahong sabi ko habang isinasabit ang bag sa aking balikat. Ngunit, huwag ninyong kalilimutan na ang lupa at ang langit ay nakatitig sa lahat ng inyong ginagawa ngayong araw. Ang kasakiman ay may hangganan. Huwag mo akong pangaralan, hampas lupa, ang sigaw ni Sofia habang mabilis na tumatalikod upang pumasok sa loob. Lumabas ako ng malaking pintuang bakal ng mansyon. Tumayo ako sa tabi ng pader sa labas ng gate habang ang ulan ay unti-unting lumalakas. Parang bumalik ako sa gabi noong 18 taong gulang ako sa Batangas. Basa malamig at walang matuluyan. Ngunit may isang malaking pagkakaiba ngayon. Hindi na ako ang takot na batang babae noon. May hawak akong lakas na nanggaling sa 14 na taon ng pagtitiis at pagmamahal ng isang matandang naging tunay kong pamilya. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit. Isang marang, yang itim na kotse ang huminto sa harap ng gate kasunod ng isang sasakyan ng mga pulis. Bumaba si Attorney Gabriel Fernandez mula sa likod ng kotse. May hawak siyang isang itim na leather briefcase at may kasamang 2 lalaking nakasuot ng pormal na terno. Nang makita niya ako na nakatayo sa ilalim ng ulan at basang-basa, mabilis siyang lumapit sa akin at pinayungan ako. Mireya, bakit ka nandito sa labas? Ang tanong ni Attorney Gabriel na may kasamang pag-aalala at galit habang nakatingin sa nakasarang gate ng mansyon. Pinatapon po ni na Ma'am Sofia ang mga gamit ko, Attorney, ang mahina kong sagot.
Isang matigas na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng abogado. Tumingin siya sa mga kasamang pulis at sinabi, "Buksan ang gate. Pumasok tayo sa loob." Sa tulong ng mga pulis, napilitang buksan ng mga guard ang malaking pintuang bakal. Nagmamadaling lumabas sina Hector at Sofia mula sa salas nang marinig ang ingay ng mga sasakyan sa kanilang bakuran. "Attorney Gabriel, anong ibig sabihin nito?" Ang galit na sigaw ni Hector habang pababa ng hagdan. "Bakit may kasama kayong mga pulis sa loob ng aking mansyon?" Huminto si Attorney Gabriel sa tapat ng hagdan, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumento na may pulang selyo ng gobyerno. "Hector, Sofia, huwag muna kayong magdiwang." Ang malamig na boses ni Attorney Gabriel ay sumakop sa buong salas. Ang pagbasa ng huling testamento at diwa ni Doña Celestina Villarreal ay magsisimula ngayon din. At si Mireya Alonzo ay may legal na karapatan na manatili sa loob ng mansyong ito. Naupo kami sa malawak na salas ng mansyon kung saan ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapasimulang magpatuyo sa aking basang damit. Sa kabila, nakaupo sina Hector at Sofia sa mamahaling sofa. Nakataas ang kanilang mga paa at may hawak na baso ng juice, tila sigurado pa rin na sila ang magwawagi sa huli. "Magsimima na tayo, attorney," ang mayabang na sabi ni Hector habang nakatingin sa kanyang gintong orasan. "Gusto ko nang matapos ito para mapalayas na ang babaeng yan at maibenta na namin ang mansyong ito sa lalong madaling panahon." Inayos ni Attorney Gabriel ang kanyang salamin sa mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang makapal na dokumento, tinagonal ang pulang laso na nakatali rito at binuksan ang pulang selyo ng sapa. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila mas bumagal sa aking pandinig na nagpapabigat sa bawat segundo ng aming paghihintay sa tahimik na silid. Ayon sa huling testamento at diwa ni Doña Celestina Villarreal, ang panimula ni Attorney Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso at walang panging inig. Ang lahat ng kanyang mga naunang testamento ay pormal ng pinapawalang bisa. Sa bagong dokumentong ito, na nilagdaan 2 linggo bago siya pumanaw, narito ang kanyang mga huling hiling. Tumingin si Attorney Gabriel kina Hector at Sofia bago nagpatuloy sa pagbabasa. "Sa aking mga apo na sina Hector at Sofia Villarreal. Sa loob ng maraming taon, wala kayong ginawa, kundi hingin ang aking pera para sa inyong mga marangyang bisyo at mga nabigong negosyo. Wala akong nakitang kahit anong tunay na pagmamahal o pag-aalaga mula sa inyo, lalo na noong mga panahong nakahiga ako sa aking higaan ng karamdaman. Ang tanging hinintay ninyo ay ang aking kamatayan." Nawala ng ngiti si Sofia. Bahagyang umayos ng upo si Hector, ang kanyang mukha ay nagsimulang magpakita ng pagkainis. "Ano bang klaseng panimula yan, attorney? Basahin mo na lang kung magkano ang makukuha namin?" Hindi siya pinansin ng abogado at nagpatuloy. "Dahil sa inyong walang pakundangan na pag-uugali at sa tangkang pagsasabotahe sa aking kalusugan na ginawa ni Sofia Villarreal na napatunayan sa pamamagitan ng bidyo ng security camera, pormal kong tinatanggal ang inyong mga pangalan sa listahan ng mga tagapagmana ng aking mga ari-arian." "Ano?" Ang sabay na sigaw ni na Hector at Sofia habang mabilis na tumatayo mula sa sofa. "Hindi totoo yan, peking dokumento yan." Ang gulat at galit na sigaw ni Sofia, ang kanyang baso ng juice ay nahulog sa mamahaling carpet na lumika ng isang madilim na mansa. "Hindi pwedeng tanggalan kami ng na kami ang pamilya, kami, ang may-ari ng dugong Villarreal. Manahimik kayo at hayaan ninyo akong tapusin ang pagbasa." Ang mariing utos ni Attorney Gabriel, habang ang 2 pulis sa kanyang tabi ay humakbang ng bahagya upang panatilihin ang kaayusan. Ipinagpatuloy ni Attorney Gabriel ang pagbabasa ng pinakamahalagang bahagi ng testamento. "Ang kabuuang pagmamay-ari ng mansyon na ito sa San Lorenzo Village, kasama ang 70% ng aking mga share sa Villarreal Enterprises at ang buong pamamahala sa Villarreal Foundation, ay aking ipinagkakaloob at ipinamamana sa aking tapat na caregiver na si Mireya Alonzo. Siya ang nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng tunay na pag-aalaga, katapatan at pagmamahal nang walang hinihiing kapalit sa loob ng 14 na taon." Nanlamig ang aking buong katawan habang nakikinig. Alam kong pinagkakatiwalaan ako ni Doña Celestina, ngunit hindi ko kailanman inisip na ibibigay niya sa akin ang buo niyang imperyo.
Mula sa isang batang pinalaya sa Batangas na walang kahit isang peso ngayon, ay ako na ang legal na may-ari ng isa sa pinakamalaking mansyon at kumpanya sa Maynila. Hindi! Ang hysterical na sigaw ni Sofia habang tinatangkang dinaluhong ako. Magdanakaw ka, Mireya, inakit mo si Lola, ginamit mo ang kung anong gayuma para makuha ang pera namin. Hindi namin papayagan ito. Mabilis na humarang ang isang pulis upang pigilan si Sofia, habang si Hector naman ay pulang-pula ang mukha sa galit at itinuturo si Attorney Gabriel. Ipapakansela ko ang testamentong ito sa korte, idedemanda namin kayo ng pakikipagsabuatan sa katulong na yan. Walang kwentang papel yan. Malaya kayong dalhin ito sa korte, Hector. Ang mahinahong sagot ni Attorney Gabriel. Ngunit sinisiguro ko sa inyo na ang testamentong ito ay dumaan sa pinakamahigpit na legal na proseso at may kalahip itong bidyo ng pagpapahayag ni Doña Celestina habang siya ay nasa tamang pag-iisip. At simula ngayong araw, kailangan ninyong ilabas ang lahat ng inyong mga personal na gamit sa mansyong ito dahil si Mireya Alonzo na ang bagong may-ari. Tumayo ako mula sa aking upuan. Tiningnan ko sina Hector at Sofia nang may kalmado ngunit matatag na tingin. Hindi ko po hiniling ang kahit isang sentimo mula kay Doña Celestina. Ngunit kung ito ang kanyang huling hiling upang protektahan ang kanyang mga pinagpaguran, tatanggapin ko ito ng may buong katapatan. Habang sumisigaw at nagmumura ang magkapatid, habang pilit silang inaalalayan ng mga pulis palabas upang mag-impact, naramdaman ko ang mahinang pagyanig ng aking telepo no sa loob ng aking basang bulsa. Inilabas ko ang aking lumang cellphone na may basag na screen. May isang hindi kilalang numero mula sa Batangas ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, narinig ko ang boses ng aming lumang kapitbahay na si Aling Marta. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Mireya, salamat sa Diyos. At sinagot mo ang tawag ang papa mo na si Renato. Dinala siya sa pampublikong ospital dito sa Batangas na yun lang inatake siya sa puso pagkatapos silang palayasin ng mga naniningil ng utang sa kanilang bahay. Wala silang perang pambili ng gamot at iniwan sila ng mga konang madrasta mo pakiusap, Mireya. Tinatawag ka ng papa mo, hawak ko pa rin ang telepono, habang ang boses ni Aling Marta ay unti-unting nawawala sa kabilang linya. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng salas, habang sa labas ng gate ay naririnig ko pa rin ang malalakas na sigaw ni na Hector at Sofia habang pilit silang inilalabas ng mga security guard kasama ang kanilang mga bagahe. Ang labanan para sa mansyong ito ay tapos na, ngunit ang mga anino ng aking nakaraan sa Batangas ay muling bumalik upang harapin ako. Mireya, may problema ba? Ang tanong ni Attorney Gabriel nang mapansin ang aking biglang pagkatahimik. Ibinaba ko ang aking telepono at humarap sa kanya. Attorney, kailangan ko pong pumunta sa Batangas na yun din. Ang aking ama, dinala po siya sa ospital. Gusto mo bang samahan kita? Maaari kong ipagamit ang sasakyan ng mansyon kasama ang aking driver. Ang alok ni Attorney Gabriel. Salamat po, Attorney. Malaking tulong po iyan, ang sagot ko. Makalipas ang 14 na taon, muli kong tinahak ang daan patungong Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang batang babaeng nakaupo sa madilim na sulok ng lumang bus umiiyak at may hawak na basang plastic bag ng mga damit. Nakaupo ako sa malambot na upuan ng isang marang, yang itim na sasakyan nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga alaala ng aking kabataan ay mabilis na nagdaraan sa aking isipan. Ang bawat kanto at bawat puno ay nagpapaalala sa akin ng sakit na unit wala akong naramdamang takot. Ang takot ko ay matagal nang namatay, kasabay ng aking mga luha. Nang makarating kami sa pampublikong ospital sa Batangas, sinalubong ako ng amoy ng gamot, alkohol at ang ingay ng maraming tao sa masikip na pasilyo. Dahil sa kawalan ng pondo, maraming pasyente ang nakahiga lamang sa mga bakal na stretcher sa gilid ng daanan dahil walang bakanteng silid. Hinanap ko ang pangalan ng aking ama sa reception at agad kaming dinala sa dulo ng pasilyo. Doon sa isang lumang stretcher na may kalawang sa mga gilid nakahiga si Renato Alonzo. Halos hindi ko siya makilala. Ang aking ama na dating matikas at malakas ay isa na ngayong matandang payat. Maputla ang balat at may mga nakakabit na tubo sa kanyang ilong. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang mga kamay ay nanging inig ng bahagya sa bawat paghinga.
Sa tabi ng kanyang higaan nakaupo sa sahig si Lord. Ang kanyang dating mamahaling damit at mga peking alahas ay napalitan ng isang kupas na duster. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang muka ay puno ng dumi at luha. Wala na ang mapang-aping reyna na nagpalayas sa akin 14 na taon na ang nakalilipas. Nang marinig ni Lourdes ang tunog ng aming mga hakbang, tumingin siya sa itaas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Tiningnan niya ang aking maayos at malinis na kasuotan, ang aking tuwid na tayo at ang driver na may dalang payong sa aking likod. Mabilis siyang tumayo mula sa sahig at dinaluhong ako. Tinangka niyang hawakan ang aking mga kamay. Ngunit dahan-dahan kong iniatras ang aking katawan upang iwasan ang kanyang hawak. Mireya, anak. Ang hysterical na iyit ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng peking tamis at desperasyon. Salamat sa Diyos at dumating ka, alam ko, na hindi mo kami tatalikuran ng papa mo balita sa telebisyon at sa dyaryo na ikaw na ang may-ari ng mansyon ng mga Villarreal. Mayaman ka na, Mireya. Pakiusap, iligtas mo ang papa mo. Tiningnan ko si Lourdes nang walang kahit anong emosyon sa aking muka. Nandito ako para tingnan ang kalagayan ng aking ama, Lourdes, hindi para pakinggan ang mga mabulaklak mong salita. Nang marinig ang aking boses, dahan-dahang imulat ni Renato ang kanyang mga mata. Nang magtagpo ang aming mga paningin, nakita ko ang isang matinding gulat kasunod ng isang malalim na hiya na gumuhit sa kanyang kulubot na mukha. Naalala niya marahil ang gabi kung saan niya kinuha ang huli kong 500 piso at isinara ang pinto sa aking mukha sa gitna ng bago. Mireya! Ang mahinang bulong ni Renato, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong labi. Anak ko! Mireya, pakinggan mo ako. Ang muling pagsingit ni Lourdes habang umiiyak ng malakas. Niloko kami ng mga anak ko, sina Alden at Clarissa. Pinapirma nila si Renato sa isang kasunduan na ibenta ang natitirang lupa namin sa Batangas para pambili ng kondo nila sa Maynila. Pagkatapos makuha ang pera, hinarangan nila ang aming mga numero sa telepo. No iniwan nila kaming walang-wala nang dumating ang mga naniningil ng utang. Sila ang may kasalanan ng lahat ng ito, Mireya. Hindi kami... Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ang karma ay hindi natutulog. Ang mga anak na pinili nilang mahalin at bigyan ng lahat ng aking pinagpaguran, ang siya ring nagtapon sa kanila sa putikan sa huli. Inabot ni Renato ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi habang nakatitig sa aking muka. Mireya, ako ang nagkasala. Ang iyak ng aking ama, ang kanyang tuyong kamay ay nanginginig sa hangin habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking damit. Pinagsisisihan ko ang gabing iyon. Patawarin mo ako, anak ko. Pakiusap, iligtas mo ako sa kahirapang ito. Nakatitig ako sa nanginginig na kamay ng aking ama, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa basang una ng stretcher. Ang kanyang mga kamay na dating gagamitin upang protektahan ako noong bata pa ako, ay narito ngayon sa aking harap. Nagmamakaawa para sa perang hindi niya pinagpaguran. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin sa kanyang mga mata. Walang galit sa aking dibdib. Walang dendam. Ngunit wala na rin ang dating pagmamahal ng isang anak na handang magpakamatay para sa kanyang magulang. Papa? Ang mahinang sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Ngunit may kasamang matigas na pader ng dignidad. 14 na taon na ang nakalilipas noong kinuha mo ang huling 500 piso sa bulsa ko. At itinapon mo ako sa gitna ng bagyo sa Batangas, pinatay mo ang anak na nagmamahal sa'yo. Nung gabing yon, pinili mo si Lourdes at ang kanyang mga anak. Pinili mo ang kanilang kagustuhan kaysa sa aking buhay. Mireya, patawarin mo ako. Ang iyak ni Renato, ang kanyang boses ay basag na basag, habang itinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang 2 kamay sa matinding hiya. Naintindihan ko ang kalagayan mo ngayon. Ang pagpapatuloy ko habang nakatingin kay Lourdes na nakatayo sa tabi. Ngunit huwag mong isipin na dahil mayaman na ako ngayon ay maaari mo nang bilhin ang aking nakaraan. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, Papa. Ang pamilya ay ang mga taong nanatili sa tabi mo nung wala ka nang maibigay sa kanila. Mabilis na sumingit si Lourdes. Ang kanyang boses ay muling nagpakita ng kasakiman. Mireya,
Nakaraan na yon. Ang ama mo pa rin siya. May bilyon-bilyong piso ka na mula sa matandang yon. Ano ba naman ang ilang milyon para bilaan kami ng bagong bahay sa Batangas at bigyan kami ng buwan ng allowance? Huwag ka namang napakawalang puso. Tiningnan ko si Lord ng diretso. Lord, hindi ko utang sa iyo o kay Papa ang bawat sentimo na meron ako ngayon. Ang perang ito ay nagmula sa 14 na taon ng aking tapat na pagtatrabaho at sakripisyo. Habang kayo ay nagpapakasasa sa perang ninakaw ninyo sa akin. Humarap ako sa assistant ni Attorney Gabriel na kasama ko. Ihanda mo ang check para sa ospital na ito. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa operasyon at gamot ni Papa. Ilipat siya sa isang malinis at maayos na silid hanggang sa gumaling siya ng tuluyan. Ayokong mamatay ang aking ama sa pasilyo ng ospital na ito. Nanlaki ang mga mata ni Lord sa tuwa. Salamat, Mireya. Alam ko na bibigyan mo rin kami ng pera para sa... Huwag kang magsumalungat, Lord, ang malamig kong putol sa kanyang mga salita. Babayaran ko ang ospital para sa kalusugan ni Papa bilang huling tungkulin ko bilang tao. Ngunit wala nang iba pa. Walang bagong bahay, walang allowance at walang perang mapupunta sa mga kamay mo. Ang natitirang buhay ninyo ay responsibilidad ng mga anak na pinili ninyong mahalin at palakihin. Ano iyon lang? Ang galit na sigaw ni Lord, ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw. Napakagaspang ng ugali mo, bilyonaryo ka na, pero ipagdadamot mo pa ang tera mo sa sarili mong ama? Mas magaspang ang magtapon ng sariling anak sa kalsada dahil sa 500 piso. Ang huling sabi ko sa kanya bago humarap muli sa aking ama. Magpagaling ka, Papa. Ipinagdasal ko ang kaligtasan mo, ngunit huwag ka nang mag-abalang hanapin ako sa Maynila dahil ang pintuan ng aking buhay ay matagal nang nakasara para sa inyo. Tumalikod ako at lumakad palabas ng pasilyo ng ospital. Sa aking likuran narinig ko ang malalakas na hagulhol ng aking ama habang tinatawag ang aking pangalan kasama ang galit na sigaw ni Lord na inilabas ang kanyang pagkabigo. Ngunit hindi ako gumawa ng kahit isang hakbang pabalik. Lumabas ako sa pintuan ng ospital at sinalubong ang mainit na sikat ng araw sa Batangas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan sa aking dibdib. Ang lahat ng sakit-galit at paghahangad ng pagmamahal mula sa pamilyang nagkanulo sa akin ay tuluyan ng nawala. Pumasok ako sa sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay hindi na ang nakaluhod na biktima sa putikan. Ako ay isang babaeng may sariling pangalan, sariling dignidad, at may hawak na kapalaran na ako mismo ang nagpatayo. Bumalik na tayo sa Maynila! Ang utos ko sa driver. May mga tao pa akong kailangan tulungan. Pagkabalik ko sa Maynila, agad kong sinimulan ang pagbuo sa pang-arap na ibinilin sa akin ni Doña Celestina. Sa tulong ni Attorney Gabriel, formal naming itinatag ang Esperanza Foundation, isang organisasyon na naglalayong magbigay ng tahanan, pagkain at edukasyon sa mga kababaihang itinapon ng kanilang sariling pamilya, pati na rin sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga anak sa mga pampublikong ospital. Ang kalahati ng malaking mansyon ng mga Villarreal ay binuksan ko upang maging isang kanlungan. Ang dating malamig at tahimik na bahay na puno ng kasakiman ay napuno ng mga boses ng mga batang babaeng muling ng arap at ng mga ngiti ng mga lola na sa wakas ay nakakita ng tunay na nag-aalaga sa kanila. Habang lumilipas ang mga buwan, ang karma ng mga taong nagtangkang sumira sa akin ay tuluyan ang naging ganap. Si Hector at si Sofia ay naghain ng kaso sa korte upang ipawalang bisa ang testamento ni Doña Celestina. Ngunit dahil sa malinaw na bidyo at mga ebiden yang inihanda ng matanda bago siya pumanaw, mabilis na ibinabasura ng hukom ang kanilang reklamo. Sa sobrang paghahangad nilang makuha ang pera, naubos ang kanilang natitirang ipon sa pagbabayad sa mga mamahaling abogado. Sa huli, napilitan silang ibenta ang kanilang mga marangyang kotse at bahay upang magbayad ng utang. Ang dalawang dating maipagmamalaking apo ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na paupahan sa lungsod, nagtatrabaho sa mga mababang posisyon na dati nilang kinamumuhian. Si Lourdes naman na mapag-alaman niyang wala na siyang makukuhang kahit isang peso mula sa akin ay tuluyang iniwan ng aking ama na si Renato. Sumama siya sa ibang lalaki dala ang kanyang natitirang mga gamit.
Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan ay ninakawan din siya ng mismong mga anak niyang sina Alden at Clarissa. Ang aking ama na si Renato ay gumaling mula sa kanyang karamdaman sa tulong ng ospital na aking binayaran. Ngunit dahil wala na siyang bahay sa Batangas, inayos ng aming foundation ang kanyang tirahan sa isang maliit ngunit malinis na silid sa aming komunidad. Bawat buwan, ang foundation ang direktang nagbabayad ng kanyang pagkain at gamot. Araw-araw nakikita ko siya sa telebisyon sa panonood ng mga balita tungkol sa aming mga charity program. Sa tuwing nagkakatagpo ang aming mga mata kapag dumadalaw ako sa komunidad, nakatitig lamang siya sa akin mula sa malayo. Puno ng luha ng pagsisisi at paggalang sa babaeng dating itinapon niya sa putikan. Isang hapon, tumayo ako sa gitna ng aking opisina sa loob ng mansyon. Sa tapat ng aking mesa sa ibabaw ng malaking pader na gawa sa mahogany, may nakasabit na isang malaking glass frame. Sa loob ng frame na yon, nakatabi ng maayos ang lumang itim na plastic bag na hawak ko noong gabi ng aking ika-18 kaarawan sa Batangas. Ang basang bag na naglaman ng 3 pares ng aking lumang damit habang nakatayo ako sa ilalim ng ulan. Inilagay ko ito roon upang maging paalala sa akin araw-araw. Paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng perang nasa kanyang bank account o sa laki ng bahay na kanyang tinitirhan. Ang tunay na yaman ay ang pananatiling mabuting tao, ang paghawak sa sariling dignidad at ang kakayahang magpatawad nang hindi nawawala ng prinsipyo sa buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malawak na hardin ng mansyon, nakikita ko ang mga matatandang babae na masayang nagtatawanan habang nagtatanim ng mga bulaklak, at ang mga batang babae na nag-aaral sa ilalim ng puno. Hindi ako naging mayaman dahil sa pera ni Doña Celestina. Naging mayaman ako dahil sa kabila ng lahat ng sakit luha at pagkakanulo ng mundong ito. Pinili kong manatiling may mabuting puso. Ang pamilya ay hindi nagsisimula sa dugo. Ang pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal, katapatan at sa mga taong pinipiling manatili sa tabi mo hanggang sa huli. Habang pinagmamasdan ko ang mga ngiti ng mga lola at mga kabataan sa hardin ng Esperanza Foundation, natanto ko na ang bawat patak ng luha sa nakaraan ay may ibinungang kagandahan sa kasalukuyan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa buong paglalakbay ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga eksena, lalo na nung gabing itinapon si Mireya ng sarili niyang ama sa gitna ng unos, dala lamang ang isang basang itim na plastic bag, hindi ko mapigil lang mapaisip sa napakaraming tao sa totoong buhay na dumaranas ng kaparehong sakit. Ang mabalingan ng likod ng mga taong inaakala mo magtatanggol sa iyo ay isang sugat na napakasakit at hindi madaling maghilom. Ngunit ipinaalala sa atin ang buhay ni Mireya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa kung paano siya itinrato ng iba, kundi sa kung paano niya pinaiiral ang sarili niyang danggal. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nakatayo sa iyong tabi kapag wala ka nang maihahain sa mesa, ang mga taong pumipiling magmahal sa iyo sa gitna ng iyong pagiging walang-wala. Kapag kinuha ng mundo ang lahat mula sa iyo, huwag mong hahayaang makuha rin nila ang iyong mabuting puso at malinis na prinsipyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Mireya, magagawa niyo rin bang tulungan ang amang nagtaboy sa inyo sa gitna ng dilim o mas pipiliin ninyong maglagay ng matatag na hangganan upang protektahan ang inyong sariling kapayapaan? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig? Nagluluto man ng hapunan para sa pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho o nasa kalagitnaan ng biyahe? Maraming salamat sa inyong mahalagang oras. Ibahagi ninyo sa bahagi ng mga komento ang inyong mga saloobin at sariling karanasan dahil ang inyong mga kwento ay mahalaga sa akin. Huwag niyo rin sanang kalimutang pindutin ang tuldok ng paggusto at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga pamilya at kaibigan. Nawa ay magdala ang kwentong ito ng kapayapaan, pag-asa at lakas ng loob sa inyong mga puso saan man kayo naroroon.
Pamagat ng kwento ang plastic bag na may laman ng dangal, ang kwentong ito ay isinulatangos sa mga totoong karanasan ng buhay sa ating lipunan. Iniaalay para sa lahat ng mga taong nagtiis at patuloy na lumalaban ng may danggal. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay likhang isip lamang at muling isinulat upang magbigay ng libangan at maghatid ng positibong aral sa buhay.